Kaawa-awa ang mga mangingisda natin para sa pera ng iilan. Ganito yung nangyari sa ating ebanghelyo eh. Para lamang doon sa kanilang negosyong babuyan, nakiusap na umalis ka na dito, Jesus. Diba? Pinapaalis natin sa ating puso si Jesus dahil ang ating kabuhayan ay maaapektuhan. Ang nakita ng mga tao doon ay yung pinsala sa mga baboy. Hindi nila nakita na ang kahalagahan ng 2 taong naligtas. Pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara sa kabilang ibayo, sinalubong siya ng 2 lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa libingan. Napakabangis nila, kaya't walang makadaan doon. Bigla silang sumigaw. Ha! Anong kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos! Pumarito ka ba para pahirapan kami bago sumapit ang panahon? Sa may di kalayo ay maraming baboy na nanginginain, kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy! Sinabi ni Jesus sa kanila. Umalis kayo. Kaya pagkalayas ng mga demonyo'y pumasok ang mga ito sa mga baboy. At hayun, nahulog sa bangin ang lahat ng baboy papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. Pagdating nila sa bayan, ipinamalita nila ang lahat at kung ano ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan para salubungin si Jesus. At pagkakita nila sa kanya, hiniling nilang umalis siya sa kanilang lugar. Kabuhayan o kaligtasan ng kapwa-tao. Magandang umaga po. Narinig po natin sa ebanghelyo ang pagpapalayas ng ating Panginoon doon sa 2 inaalihan ng mga demonyo. Itong 2 ito, yung sumasanib sa kanilang demonyo, pinalipat doon sa mga kawan ng mga baboy. Imagine po natin, pinalayas o pinaalis nakiusap ang mga tao na paalisin ang ating Panginoon. Huwag nang tumuloy dahil nga doon sa disgrasya na ginawa niya. Ang nakita ng mga tao doon ay yung pinsala sa mga baboy. Hindi nila nakita na ang kahalagahan ng 2 taong naligtas bago pa mangyari yung sakuna sa mga baboy. Mas mahalaga pa sa ating mga tao yung kabuhayan. Sa panahon natin ngayon, mas minamabuti pa natin na umasenso tayo na hindi maapektuhan ng ating kabuhayan kaysa mapahamak ang maraming tao. Bakit kanyo? Tingnan na lang natin ang mabilis na paglaganap ng mga pogo, ng mga pasugalan, mga online gambling. Sinong yumayaman dito, 'di ba? Yung mga politiko na nag-invite, na nag-approve, pumirma, at dito itong mga tao na napahamak. Huwag na tayong lumayo. Oriental at Occidental, shout out mga gobernor, Gadiano at Dolor. Mas pinipili ninyong lumikom ng salapi. Lantaran po natin sinasabi ang mga pangalang ito dahil alam natin na may bayad itong mga dredging na ito. Tingnan natin ang pinsala. Tingnan natin ang giba na dinudulot nito sa dalampasigan. Hindi po ito hindi po ganito lang sa nakikita natin na pagkawasak ng dalampasigan. Bago pa man umabot ang pagkawasak dito sa dalampasigan, yung mga bahay ng isda dito sa ilaliman ng dagat, nahugot na yon. Kasi yung paghuhukay ng mga barko, yun doon na tumatabon. At bago pa man nakarating dito sa Pangpang ang pagkahugot, ay giba na yun. Wala na yung mga tirahan ng isda. Saan nun pupunta ito? Siyempre doon na sa malayo, sa Lawak o sa ibang probinsya. Kaawa-awa ang mga mangingisda natin para sa pera ng iilan. Ganito yung nangyari sa ating ebanghelyo eh. Para lamang doon sa kanilang negosyong babuyan, nakiusap na umalis ka na dito, Jesus. Diba? Pinapaalis natin sa ating puso si Jesus dahil ang ating kabuhayan ay maaapektuhan. Yung income na darating sa atin ay maapektuhan. Kaya hindi tayo makapag-utos na itigil yung dredging. Hindi natin magawa kung ano yung mabuti na itigil yung dredging na yan para maputol na itong pagsira sa ating kalikasan, maputol na ang pagwasak sa dalampasigan,
At hindi na rin tayo, mapuputol na rin yung pagpasok ng pera para sa ating sinasabi nila na para sa barangay, para sa bansa, o para sa kung ano pa man yan, ay yung para sa bulsa. Hindi nila nabanggit. Ganun po, mas palalimin natin. Hindi lamang itong dalampasigan na ito. Napakagaganda po ng mga beaches dito sa probinsya ng Oriental, Occidental, particularly sa Bulalakaw. Susunod po yan, guguho yan. Dito sa atin sa Occidental, ang gaganda ng mga dalampasigan natin, sisirain yan. Sayang yung ganda ng ating tourist spot. Matitibag po yan, sinasabi ko sa inyo. Doon sa una kong video, bago pa man nangyari itong pagtibag, nabanggit ko na yon. Ngayon, pinatutunayan ko, sabi naman ni Gob Gadiano, papatigil daw once na may nakitang hindi magandang epekto, ito na po. Nagbubulag-bulagan lamang tayo. Parang pinapaalis nga natin si Kristo na umalis ka na, masisira mo aming diskarte. Ganun sa hindi natin pagkilos, ganun yung pangyayari. Kaya ang ating ibanghelyo sa araw-araw ay gabay. Ito yung gabay para sa mabuti nating pamumuhay. Mga kapatid, imulat natin ang ating mata. Huwag tayong basta maniwala sa mga sinasabi ng mga politiko na yan na magaganda. O sige, bibigyan ko kayo ng eskwelahan, bibigyan ko kayo ng ospital. Yung mga mining, ganyan ang ang mga plataforma. Pero ang kapalit niyan, sinasabi ko sa inyo, sira ang ating munting paraiso. Sira ang kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na binigyan tayo ng ganitong lupain. Sira yan, sisirain nila yan. Pero masisilaw tayo dun sa i-offer na kakarampot ang kukunin nila buong kayamanan ng probinsya. Mga kapatid, life is beautiful. Nawa po, mabuksan ang ating mga mata, makarinig ang ating tenga at makaamoy at makapanlasa tayo. Yung 5 senses, paganahin po natin. God bless us all. Hanggang saan yun? Ibig sabihin ay kalahati na ng court yan, ho. Kalahati na ng court. Grabe, ang laki na ng tabag yung bahay, ho, na yun ay nasa tabing dagat na.